Ako po yung nagagalak na muli nandito po kayo sa ating pong huling gabi ng ating pong programa po sa gabi pong ito. So, ngayon din naman akin din po pinapasalamatan ang nag-andog po ng ating pong awitin. So, sabi nga doon, ang aking panalangin ay tayong lahat ay makauwi. So, lahat po kaya tayo ay naglanais o gusto hangarin yung langit. So siguro lahat naman po tayo gustong-gusto po ng langit po, di ba? Kasi bakit? Siyempre, wala nang problema. Hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo maghihirap na kung iisipin natin kung ano po yung kakainin natin. So sa langit, libre na po yung lahat. Pero dito lang po yan kasi bago po tayo aakyat ng langit, so meron pa pong 200 na kailangan natin puntahan. So automatic, yung 200 daan po na yun ay yung tamang daan at yung maling daan. So kung papapiliin po tayo, saang daan po kaya yung gusto natin? So syempre, tamang daan po, di ba? Pero sa pagpili po kaya natin ng tamang daan ay sigurado po kaya tayo na tamang daan yung pinili natin? So hindi po. At ito lang din po yung nakakalungkot na sa pagpili natin ng daan pong ito ay bangin po pala ng kamatayan yung pinili natin. At mas nakakatakot pala na doon na tayo sa bangin ng kamatayan pero hindi pa natin alam na nasa bangin na pala tayo. So yun po yung nakakalungkot kasi ganito lang po yan eh. Kapag di ba sa mga nagbabiyahe pag pupunta ng ibang bansa, di ba kinakailangan na meron kang passport, visa. Pero kung sa passport po kaya na meron tayo ay mali-mali yung impormasyon. So mali yung nakalagay doon, naka-address sa atin. At sa lugar din po na pupuntahan din natin ay mali-mali rin po. So sigurado din po kayo tayo na makakapunta tayo doon sa lugar na pupuntahan natin. So hindi rin po, di ba? Kaya ganun din naman po sa atin na kapag mali rin po yung passport ng katotohanan na nalalaman po ng bawat isa, hindi rin po tayo sigurado na tayo po ay makaakyat po ng langit. So pero bago po tayo magpalalim, so samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. So iyo ko lang po natin ang ating pong mga. Ama namin Diyos, taas na ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa gabing pong ito na kami po ay muli na nagkatipon upang ito po yung aming pong sambahin at nawa Ama, inyo pong lingkod na inyo pong tago po sa inyo pong lingkuran upang mamalangit po, mamutawi po sa pong mga labi ay nagbumula lamang po sa inyo pong banal na kalooban. At ngayon din naman Ama sa magiginig, buksan niyo po ang kanila pong kaisipan upang kanila po itong patuloy na manawan at tumatak po sa kanila pong mga puso't isipan. Hindi po kami nakapatawaran sa aming pong nawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po tayo magpapatuloy, so atin mo po munang balikan yung ating pong napag-aralan simula nung unang gabi. So, di ba, nakita natin doon na gaano na delikado yung mundo natin at nang sa ganun nalaman natin na napakalapit na ng panahon natin kasi bakit po? Di ba, sandamakmak na yung giyera na nangyayari sa salibutan at ganyan naman tumitindi na yung patayan na nangyayari. So, ganun din naman sa ating pong bawat pamilya. So, kamusta po kaya yung mga anak? Hindi po ba napakalambot ng mga ulo? So kapag tititigan mo lang, tititigan ka rin nila. So sasabihin nila parang kasama pa ng tingin mo. So ganoon na po katindi yung panahon po natin. At sumunod naman po na gabi na pag-aralan po natin, yung kasi kailangan po natin isa-isahin yun kasi konektado po sa papag-aralan natin sa gabing pong ito. At yung kasunod naman po yung pagmamahal ng ating pong Panginoon sa atin at tayong bilang mga kasalanan ay kinakailangan natin yung ating pong Panginoong Jesucristo kasi bakit po? Ibinuwis niya yung buhay niya para po sa atin. At ang kasunod po yung pagsisisi. So napakalaga, di ba sabi nga doon na kapag nagsisi ka ay makikita na yung ginawa mong kasalanan ay hindi na nakikita sa buhay mo. Pero kung halimbawa na sa, di ba nagkasala sa atin yung mga halimbawa kaibigan natin, pamilya natin na nagkasala sa atin. So di ba kapag paulit-ulit pa nilang ginagawa na parang sa tingin natin, parang totoo yung pagsisisi nito. At ganyan din naman sa ating magbibigay ng kapatawaran sa kanila, parang napakahirap na kahit unang beses niya palang ginawa, parang di ba ang hirap na bigyan ng kapatawaran yun. Pero alam niyo po, nasabi ng Panginoon na magbibigay pala tayo ng pagpapatawad sa kanila ay 70 times 7. So, ganun po karami. So, pero kapag isang beses pa lang sila nagkasala sa atin, pero parang ang hirap na. Pero kung sarili lang po natin, iisipin po natin, hindi po natin kayang gawin yun. Pero kung maalala po natin yung Panginoon na
ilang tao po yung bilang sa mundo. Tapos, araw-araw po silang nagkakasala. So, di ba kung ilalagay natin yung sitwasyon natin sa Panginoon, parang napakarami at talagang nakakasawa na. At sa bawat tao nang nagkakasala, paulit-ulit pa nilang ginagawa, pero nakita po natin yung pagpapahinod at pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At nang sa ganun, kapag once na tayo ay nagsisi, so di ba sumunod doon, tinatalaga natin yung sarili natin. At kapag itinalaga natin yung ating pong sarili sa ating pong Panginoon, kagaya po sa napag-aralan natin kagabi, tayo ay lalakad sa panibagong buhay kasama yung ating pong Panginoon. At ganyan naman sa ating pong papag-aralan sa gabing ito, so ito na po yung panahon na yung magiging kapalaran natin kung tayo po ba ay mapupunta sa makasalanan o tayo ay mapupunta sa mga banal. So sabi po dito, so ito na po yung pagpili natin sa direksyon ng buhay natin. So saan kaya yung direksyon ng buhay natin? So siyempre isip sa sarili nating decision, gusto natin na mapunta tayo sa ating pong Panginoon. Pero yun nga yung katanungan sa atin, kung tayo po ba ay sigurado sa pagpili natin sa direksyon ng ating pong buhay. So ito po yung ating pong pagpili. So sa pagpili po natin, meron pong kamatayan. At sa sumunod naman po ay yung buhay. So kapag ngayon po sa oras pong ito, kapag magdidesisyon po tayo, syempre gusto natin yung buhay. Ayaw natin ng kamatayan. Pero kapag sa pagpili kaya natin ng buhay ay kakayanin kaya natin o gugustuhin kaya natin yung magiging instruction ng Panginoon. Kasi kung pipiliin natin yung buhay, so syempre meron siyang instruction na ipapagawa sa atin. At ganyan din naman kapag yung instruction na yun ay sinunod po natin, doon po tayo magbibigyan ng kasiguraduhan na tayo ay mapupunta sa tamang daan at patungo po sa ating pong Panginoon. Kasi meron pong, sabi nga doon, meron pong naging kwento sa Bible yung kay Elijah. At sa panahon nga po niyan ay meron pong, kumbaga yung nagkaroon nga po ng tagtuyo sa panahon po nila. Kasi nga dahil po sa tagtuyo na yun, tumagal po ng 3 taon at kalahati. Dahil lang din po sa ibinigay na kaparusahan ng Panginoon dun sa mga Israelita. Kasi bakit ano kayo naging kasalanan ng mga Israelita? Kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At yun yung naging kaparusahan ng Panginoon sa kanila. At nang sa ganun, pagkatapos nun, so binigyan ng instruction si Elijah kung ano yung mga dapat gawin upang magkakaroon ng ulan. At nang sa ganun, so nung time na binigyan ng instruction si Elijah at isinunod ni Elijah yan sa Panginoon, so nangyari yung panalangin niya na nagkaroon po ng ulan at nagkaroon ng kasaganahan. Kaya ganun din po naman po sa atin, na kapag once na sinunod po natin yung instruction ng ating pong Panginoon, tayo po ay mapupunta sa buhay at tamang daan. Pero bago po tayo pupunta doon, dito po muna tayo sa kamatayan. So alam naman po natin na kapag tayo po ay darating po sa kamatayan, hindi na natin, kumbaga kapag nandun ka na sa sitwasyon ng kamatayan, hindi na yan makakarinig. Hindi na yan makakaramdam. Kahit ano pang iiyak mo dyan sa patay na yan, bigyan mo pa ng mamahalin na regalo, hindi niya na po yan alam. At sabi nga nun, di ba, kumbaga, dito lang natin nabibigyan ng halaga kapag once na meron tayong namatayan sa buhay natin. Dito natin sila, kumbaga nung buhay pa sila, parang pinapabayaan lang natin, parang wala tayong pakialam. Pero kapag once na dumating na sila sa gantong sitwasyon, di ba parang hagulgol na tayo ng hagulgol, pero ano po sabi ng Panginoon, hindi na po sila nakakaramdam. At sabi nga po ni Apostol Pedro sa Daniel chapter 12 verse 2, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So, lahat po tayo, gustuhin man po natin o hindi, yung Panginoon lang po ay nakakaalam kung tayo po ba ay mamamatay at hindi. At kung tayo po ay mamamatay, gigisingin po tayo. At sabi nga dito na tayo po ay nangangatulog lang. At tayo po ay gigisingin at yung iba ay mapupunta po sa walang hanggang buhay at yung iba naman po sa walang hanggang pagkapahamak. So napakahalaga po na bago man po tayo mawala po dito sa mundo, alam natin at sigurado po tayo na bago tayo mamatay ay nasa panig po tayo ng ating pong Panginoon. Pero halimbawa lang na
bago tayo mamatay ay hindi po natin nalaman yung katotohanan. Ano po? Pero alam niyo po, hindi po hahayaan ng Panginoon na mawala man tayo sa mundo na hindi po tayo nakarinig na kanya pong mga salita. Dahil ganun po tayo inaabot ng ating pong Panginoon. Kaya, simple lang po yung magiging destination natin. Kapag once na tayo po ay namatay, langit po, impyerno lang po yung ating pong pupuntahan. Pero, kung gusto po natin hangarin yung langit, kailangan po natin sundin yung instruction niya. At sabi nga po dito, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. So ano po sabi? Kayo'y magsipasok sa makipot na daan. So ibig sabihin, yung masikip na daan, napakahirap pasukin. Pero ang sabi nga po dito sa daang pagkapahamak, napakaluwang at marami ang nagsisipasok po doon. Kasunod po, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakasumpong noon. So kapag sa ating pong mga lugar na nagkayayaan po ng piyesta, kainan, sa tingin po kayo natin marami po yung pumupunta doon o konti lang. So, di ba? Marami. Pero kung sa Bible study, sa ganitong pagtitipon na kahit inimbita mo na bahay-bahay, iilan lang yung pumupunta. So, diba? Pero mapalad po kayo na sa kabila ng kapaguran po natin, siyempre sa mga oras na ito, na parang gusto natin hihilata sa higaan. Siyempre, ang pagod eh. Sa pagtatrabaho, sa pag-i-school. Pero hindi dito po kayo. Mapalad po kayo na binigyan nyo po ng halaga yung kanya pong mga salita. Pero subukan po natin na latagan ko dito ng bote, baso, pulutan. Tapos hindi po ako mag-imbita. May pupunta po kaya? So, di ba, kahit na mag-inom-inom lang ako dyan, tapos, ganun ba, mag-inom-inom lang yung mga kakilala mo. Tapos, dadaan yung kakilala mo dyan, tapos mag-inom ka dyan mag-isa, siguro, magkakasamaan pa kayo ng loob kasi hindi mo inimbita. So, ganun po yung ipinapakita ng Panginoon na kapag sa ganitong pong pagtitipon, napakaraming dahilan. Napakakunti lang po yung pumupunta. Pero sa mga ibang kasiyahan po dito sa mundo, parang napakadali lang puntahan. So kapag once na ganito pa lang po ay bagsak na po tayo, paano pa kaya natin hahangarin yung langit na gusto nating puntahan? So baka mamaya sa kabilang daan po tayo mapunta. Patuloy po tayo. Kung sila na gumagawa ng matuwid ay tumatanggap ng kung ano ang karapat-dapat sa kanila, paano pa kaya ang masama at ang makasalanan? So ano po sabi? Na kung yung matuwid na nga po na gumagawa, kung ano man po yung ibinibigay sa kanila ng Panginoon, tinatanggap po nila. At doon naman po sa mga makasalanan, parang nandun pa yung tawag nila na parang, Panginoon, parang kulang pa to. So, dito na po natin makikita na kung tayo po ba ay patuloy na sumusunod sa kalooban niya. Kasi bakit po? Kapag once na ano man po yung meron na dumating po sa buhay natin, tatanggapin po natin ng buong buo. Hindi po tayo magrereklamo sa Panginoon na bakit ganito. Kasi, ito po yung magiging rason kaya dumarating po sa buhay natin na parang kakaroon tayo ng matinding discouragement at talagang mawawalan tayo ng pag-asa. Kasi bakit? Kasi syempre yung hiniling mo sa Panginoon, gantong bagay, pero yung ipinigay sa'yo, hindi naman ganun. So di ba natural magkakaroon tayo ng talagang paninisi sa Panginoon. Pero hindi po natin alam na kaya po ipinigay ng Panginoon sa atin yan dahil siya lang yung nakakaalam kung bakit ipinagkaloob sa atin yan. Kaya nawa kung ano man po yung meron sa buhay natin, tanggapin po natin dahil yan po yung ipinagkaloob sa atin at dapat nating tanggapin para ito yung magpapatibay po sa bawat isa. So kasunod po, dahil hahatulan ng Diyos ang bawat gawain kasama ang bawat nakatagong bagay, mabuti man ito o masama. So kahit na nakatago man tayo sa dilim, kahit na walang nakakakita po sa atin, hahatulan po ng Panginoon dahil nakikita niya po yung mga bagay na masasama na ginagawa po natin. So alam niyo po sa panahon po ni Balaam, sa panahon po ng mga Israelita na ganun yung, sabi nga doon na ganun yung pagsunod nila sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ngayon, tines po sila ng ating pong Panginoon kung ganun po ba yung pagtatapat nila sa Kanya. So, yung time na meron pong inimbento yung secret devices na ipinasok po sa mga Israelita,
At alam niyo po, yung secret devices na yun na pinasok po dun sa kanila, so hindi po nila alam na nagkakasala po sila. Kasi bakit po? Kasi yung secret devices po na yun, yun po yung mga magagandang babae, yung mga maano sa paningin. So hindi po alam ng mga lalaki po dun sa mga Israelita na nagkakasala na po sila. Kasi bakit po? Siyempre, yung mga pagtingin nila. Di ba sabi nga dun, kapag tumingin ka na may pagnanasa sa babae, nagkakasala ka na? So bagamat akala natin na yung ginagawa natin ay tama na, pero kung sa tingin naman ng Panginoon ay kasalanan pala ito. So ganun din naman po, i-apply din po natin sa ating pong buhay na akala natin na nasa tamang daan na yung ginagampanan natin. Parang kontento na ako sa buhay ko. Parang hindi ko na kailangan na magsimba. So alam niyo po na kailangan natin sundin natin yung kautusan ng ating pong Panginoon. Pero kung sa tingin natin na ginagampanan naman po natin, baka sa unang kautusan pa lang po ng Panginoon, nagkakasala na po tayo. Diba sabi nga doon, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos, harap ko. Kung akala man po natin na hindi natin ginagawa po yun, so dito pa lang po, bagsak na po tayo. Kasi bakit? Imbis na mag-aral tayo ng salita ng Diyos, imbis magbasa-basa po tayo, dito po lagi napupunta yung oras po natin. So kasunod po, mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. So ano po sabi? Yung Panginoon po yung tuturo po sa atin. Pero kadalasan, kapag maghahayaya ka ng Bible study, sabihin, alam ko na yan. Ano ba yan? Sila na naman. So paano kaya tayo magpapaturo sa Panginoon kung inuunahan na kagad natin ng parang gusto natin i-reject, parang ayaw na natin malaman yung katotohanan niya. Ano po sabi? Yung Panginoon po yung magtuturo sa atin ng daan patungo po sa kaligtasan. Pero paano po tayo mapupunta sa daan patungo po sa kaligtasan kung ayaw na nating maturuan po tayo? Kaya kadalasan, di ba, ganun din naman sa mga anak po na sinasabi na, anak, kapag aalis ka, huwag kang magdadrive ng mabilis. Di ba, paulit-ulit natin silang pinapaalala, pero kapag once na patuloy pa rin nilang hindi nila sinusunod, di ba, nandiyan na yung biglang namamatay siya dahil nga sa matinding disgrasya, bumubunggo po sila. So matagal na po silang pinapaalanan pero kapag once na makulit pa rin po tayo at patuloy pa rin po tayo sa mga sariling kaligayahan at kagustuhan po natin, alam po natin na sa kapahamakan po tayo mapupunta. Kasunod po, papangaralan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Pangangaralan kita habang nagmamasid ako sa iyo. Ano po sabi? Ganun po yung guidance ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ganun niya po tayo pangaralan para hindi po tayo maligaw. Ano na lang po yung kulang? Tayo na lang po yung makikinig. Tayo na lang po yung susunod. Tayo na lang po yung tutugon sa mga sasabihin niya sa atin. Ito na lang po yung kulang para hindi po tayo maligaw sa landas. So alam niyo po, nung time na nag-aalaga po ng mga tupahan, so meron pong nag-aalaga po ng 100 na mga tupa sa panahon po noon. At sa 100 po na tupa na yan, na kahit na iisang tupa lang po na mawalay sa kanila, iiwanan po yung 99 na tupa na yan at babalikan po yung isa. At sa pagbalik po na yun, talagang kahit saan man po sumuot yung tupa po na yan, kahit sa mga masusukan, sa mga gubat, kahit na doon na lang po sa bangin, so aabutin pa rin. At yung pang-abot po nila yung tungkod. Kaya hindi naman po lahat nakakatawid sa mga, kasi tinatawiran po yan sila. At meron pa rin pong ibang nahuhulog po sa bangin. At kapag once na nakita niya na doon pala sa bangin, inaabot niya po yung nagamit po yung tungkod. So biruin niyo po na kahit na nakauwi na po sila sa bahay po nila at binilang niya yung tupa niya na 99 lang at samantalang 100 po yun. So kahit na gaano man po kalayo yung pinagpastulan po nila, babalik at babalikan po ng pastol po yan dahil yung bawat isang tupa po ay mahalaga. So ganoon din po tayo kahalaga sa ating pong Panginoon na bagamat patuloy tayo inabot, bagamat na tayo din naman po nang pumili ng desisyon na kahit na, di ba kasi akala natin na tamang daan yung tinahak natin pero maling daan naman po. Tapos kapag once na nandun na tayo sa kapahamakan, sisisihin natin yung Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Panginoon, bakit? Tapos mumurahin pa natin yung Panginoon na parang siya pa yung may kasalanan. Pero hindi po natin inisip na tayo rin po yung may kagagawan. Pero alam niyo po,
ganun yung pagmamahal at pagpapahinood ng Panginoon sa atin na hinihintay lang po tayo na manumbalik at tumugon at sumunod po sa kalooban niya. Kaya nawa po, bigyan po natin ng halaga yung ating pong Panginoon at sa pamagitan ng pag-aaral ng kanya pong mga salita, dito po tayo tuturuan kung ano po yung daan patungo po sa kaligtasan. Kasunod, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daanan kasama ang makasalanan. Uuupo sa kapulungan ng mga nangungutya. So kung mapalad po tayo na kung hindi tayo nagpapasakop sa masama, dumadaan tayo dun sa tamang daan. Pero kung itong mga bagay na ito ay sa tingin natin na tama na, pero kung nakakalimutan natin na tayo po ay mapagmaliit sa kapwa natin, baliwala lang din po ito. Kung gano'n lang po natin sila kutsain, kung gano'n lang po natin sila pag-isipan ng masama, kung gano'n lang po natin sila na kwentuhan ng mga masasakit na bagay para, di ba, ito yung mga uso yung mga para ikakalat mo kung ano yung naging buhay nila. So yun po yung iwasan po natin. So alam niyo po mga kapatid, nung time na kami po ay na-assign po sa Mindoro, kasi doon po sa mga bundok-bundok, yung mga kasama po namin ay yung mga katutubo. At alam niyo po, yung isa po sa na-observe po namin, yung ugali po dito sa Kapatagan ay napakalayo po sa ugali po doon sa mga bundok. Kasi bakit po? Kasi yung sa pamagitan po ng aming pong pakikisama po sa kanila, kung paano po yung mga ngiti nila sa amin, kung paano po yung, kumbaga yung pagbibigay nila sa amin kung ano man yung meron. Kahit nga mismo na wala na silang makain ibibigay pa nila sa iyo yun. Kung ano man po yung meron sa kanila, ibibigay yung mga palatawan nila. At sa amin din po mga trainees, ramdam po namin yun na yung pakikisama nila sa amin ay totoo po. Kasi bakit po? Kasi yun po yung nakasanayan na po nila. Pero kung sa atin po, makasalumuha po tayo ng mga tao po dito na kung gaano man yung tingin nila, di ba parang kung gaano yung mga ngiti nila sa atin, parang di ba parang kaiba naman yung ngiti nila, parang sabi nga doon may term na parang kaplastika naman yung ngiti nila sa atin. Pero doon po sa mga katutubo, hindi ka maiilang sa kanila dahil napakagaan po ng loob po namin. Sabi nga natin, yung kami po yung habang nagtuturo po kami sa kanila, sabi na, ganun din naman sa akin po personally na hindi lamang po kami na nadadala po sa kanila ng katotohanan para may matutunan po sila, kundi kami rin po na nag-observe, marami rin po kami natutunan po sa kanila. So pagamat ganun po natin sila maliitin kasi yung mga tao po doon ay, di ba kung sa atin ay wash and wear na pagkatapos mo maligo ay lalaban mo agad, sa kanila po ay wear and wear. So ganun po yung dungis na sa kanila. Ganun po yung dumi na meron po sa kanila. Kasi pero kung tutuusin po, napakadali lang po yan linisan Napakadali lang po tanggalin yung marurumi sa mga balat nila. Napakadali lang po. Pero yung karumihan sa kalooban, yung karumihan sa mga puso po natin, yun po yung napakahirap na po alisin. So pagamat ganun po natin sila maliitin, ganun po natin maliitin yung mga tao na sa paligid po natin, bakit hindi po kaya natin tinanong yung sarili po natin kung mabuti rin kaya yung ginagawa natin? So nawa, iwasan po natin yung mga gantong bagay dahil kapag once na bumagsak po tayo dito, kapag nakakit po tayo sa langit, baka tayo yung magiging papalit sa kay Satanas. Alam niyo po yung naging buhay po ni Satanas? Ganun din po yung ginawa niya na binulungan niya rin po yung mga anghel sa langit, kung ano po yung mga makasalanan na ginagawa niya na kasalanan yung ating pong Panginoon. Baka kaya kapag once na tayo po ay pinayagan ng Panginoon, pinahintulutan niya na yung mga taong pumasok po sa langit, baka tayo po yung gagawa po ng kasamaan po sa langit. So, kasunod po, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So, kapag once na yung 10 utos po ng ating pong Panginoon ay mabigat na po sa atin, paano pa kaya tayo ililigtas ng Panginoon? Kasi sabi dito, meron pong kasayahan. Yung ating pong Panginoon na masaya siya na sinusunod yung kautusan ng Diyos. At araw at gabi. So biruin niyo po, yung ating pong Panginoon nung time na nabuhay po siya dito sa sanlibutan, pagkatapos niyang magtrabaho ng maghapon, magtulong sa tatay niya na mag-construction, pagka uwi po, di ba parang kasarap na maghiga-higa, pero hindi yun yung ginawa ni Jesus Christ, kundi tinulungan niya pa yung kanyang pong ina na gumawa ng gawaing bahay, maghugas. At hindi lang po yun. At hindi lang natatapos doon, kundi
pagkatapos gawin ni Jesus Christ yung mga bagay na yun, lalakad pa siya sa mga bundok at tawagan po sa bundok ng Olibo. At doon po siya nagpapasamantala sa gabi, doon siya nananalangin. Sabi nga dito, nagbubulay-bulay araw at gabi. Doon siya nananalangin sa ating pong Ama. So, ganoon din naman po sa atin. Kapag once na, di ba, galing tayo sa trabaho, parang ang sarap na talagang ihilata sa higaan. Pero kung makikita po natin yung naging buhay din po ng ating pong Panginoon na naranasan niya rin po yung kapaguran po dito sa sanlibutan. Kapag once na siya po yung iniidolo natin at hindi po yung mga tao po dito sa sanlibutan, yung ating pong Panginoon yung tinitingnan po natin, so hindi po imposible na kakayanin din po natin na gawin din po yung mga bagay po ito. Sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 3, siya ay matutulad sa isang puno na nakatanim malapit sa mga batis ng tubig na namumunga sa panahon nito, na ang mga dahon ay hindi nalalanta, anuman ang kanyang gawin ay sa sagana. So ano po sabi? Yung mga puno po na sa tabi po ng batis ay patuloy na namumunga at hindi po nalalanta. So, yung time nga po na nakapasyal nga po kami dyan sa Barungis, nung sa may tabi po ng ilog. So, nagulat nga po ako na, di ba, pag tuloy-tuloy yung, parang pila-pila yung nakatanim na malunggay dyan, sa tabi ng ilog. At yung sa tanim naman po ng malunggay na talagang napakasagana niya. Talagang, ang lalaki talaga ng mga malunggay. So, dito rin po, titingnan natin na kapag ganun din po sa mga puno na malapit din po sa batis, na sila po ay patuloy na namumunga. So alam niyo po, yung tubig, nagre-represent po yan sa salita ng Diyos, sa kanya pong karakter. Kaya pag once na patuloy po tayo nag-aaral sa kanya pong salita, patuloy po natin pinag-aaralan yung kanya pong buhay, yung buhay ng ating pong Panginoon, tayo po ay hindi po malalanta. So gaano man po yung pagsubok sa buhay natin, gaano man po kabigat yung problema na dumarating, hindi po natin iindahin yan dahil napapatibay po tayo ng kanya pong mga salita. So sa kasunod, sapagkat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay mabibigay sa inyo. So ano po sabi? Unahin po muna natin yung kaharian niya at bahala na po yung Panginoon yung magbibigay po sa atin. So wag po natin na bagamat yung mga bagay pa dito sa mundo. So kapag once na nakita man natin na napakahalaga pala yung langit, nakita natin na napakahalaga pala yung kayamanan na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi po natin iisipin na magpapakibisi pa dito sa sanlibutan na kumbaga kailangan pa natin na matuskusan yung pangangailangan natin. Alam niyo po mga kapatid, nung time na bago po kami isa lang po dito sa training pong ito, lahat naman po kami ay wala pong kasiguruduhan na mapapasama po dito. Kasi alam niyo po, nung ilang buwan pa po na bago po magsimula yung training pong ito, talagang nasa puso po namin at sa isip na parang ayaw ko pa mag-training. Siyempre, napakarami mo pang bagay na gawin. Gusto mo pa mag-aral, magtrabaho, makatulong sa magulang mo, sa pamilya mo. Siyempre, iisipin ko na, at ganyan din naman sa training pong ito, 2 taon. So, siyempre, sa akin po personally na napakahirap pong mawalay sa pamilya ko na, lalo na kung ilang buwan lang na mawalay sa magulang ko na napakahirap na, ito pa kayo na 2 taon na hindi mo sila makakasama. Pero wala po tayong magagawa kung ito po yung panawagan. At alam niyo po, nung time na ganun po yung decision ko na hindi pa talaga ako, kung ayaw ko pa talaga mapasama sa training po ito, alam niyo po na sinasabi po sa akin ng papa ko na unahin mo lang yung ating pong Panginoon at siya na yung bahala na gagabay sa iyo. At nung time po na yun ay napalakas po ako at talagang nabigyan po ko ng desisyon na magpatuloy po sa training po ito. At until po na nabasa ko na sabi nga po dito na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay mabibigay po sa iyo. So until na nabasa ko po itong verse po na ito, dito po ako napatibay. At nang sabi nga po dito na kapag once na tayo po ay nagpapatuloy na magpasakop sa ating pong Panginoon, na kahit na gaano man po kabigat yung mararanasan natin sa ating pong buhay, ano po sabi kanina? Tayo ay sa sagana. So di man po natin isipin kung ano man po yung matitira
sa pera natin, kung ano man po yung mangyayari sa atin, di na po natin iindahin yan dahil Panginoon na po yung magbibigay. So, kung ganito po natin talagang wala po tayong tiwala sa Kanya na parang hindi niya kayang ibigay, so meron po kong katanungan po sa inyo, mahirap po ba yung ating pong Panginoon? So, hindi po, di ba? So, kapag sa tingin po natin na hindi po mahirap yung ating pong Panginoon, bakit hindi po natin siya pagkatiwalaan? Bakit hindi natin ibigay yung ating pong buhay sa Kanya? Bakit hindi po natin ipaubaya kung ano man po yung meron na naranasan po natin sa bawat isa? Kasunod, may daan na tama sa tingin ng isang tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. So akala po natin na yung daan po ng ito na kapag hindi po natin yung ating pong mga desisyon sa ating pong Panginoon, na kapag once na hindi po natin ibinibigay sa Kanya, natural mag-isip po tayo na yung daan na tatahakin po natin ay tama. Pero kapag once na yung instruction ng ating pong Panginoon na kagaya sa nabasa po natin kanina, kapag ito po yung sinunod po natin, hindi po tayo magdadalawang isip, kundi sigurado po tayo na yung daan po natin ay hindi po kamatayan. Kasi ganito lang din naman po yan eh. Kasi sa magkasintahan na kapag once na nag-usap po sila na gantong araw sa 5 magkikita tayo ay pumunta ka ng 6. Makikita po kaya tayo? O makikita po kaya kayo? So hindi po, di ba? So ganun din po naman po sa Panginoon na kapag sinabi ng Panginoon na gantong daan yung lalakaran mo pero dinaanan mo naman ay sa kabila, hindi po natin makikita yung kaligtasan na ibibigay ng ating pong Panginoon. Kaya para sa Kanya na nakakaalam, gumawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, para sa Kanya ito ay kasalanan. So bagamat itinuro na sa atin kung ano yung katotohanan na nalaman natin sa gabi-gabi ng pagpupunta po natin, pero hindi po natin sinusunod, saan po sabi ng Panginoon, ito po ay kasalanan. So nasa atin na lang po yan. So yung kung ano man po yung napakinggan niyo po sa amin sa gabi-gabi na pag-atin niyo po, hindi po namin ipipilit na sundin niyo po yan. Kundi nasa atin po yan kung ito po ba ay tumimo ng malalim sa puso natin. Kasi biruin niyo po, sayang naman po yung pagtsatsaga niyo na pumunta po dito, mag-attend sa gabi-gabi na sa kabila na kapaguran po natin. So sayang naman po no na wala man lang po tayo na ano. So hindi man po kinakailangan na yung sasabihin po namin lahat ay yung kailangan i-memorize nyo, isaulado nyo. Hindi po mahalaga yun. Kundi, ano po sabi ng Panginoon, yung meron pong itinanim sa puso po natin. Meron po tayong natandaan. Yun po yung mahalaga sa ating pong Panginoon. At yung pinakamahalaga pa sa Kanya na kapag once na nalaman po natin, ano po sabi? Gagawin natin yun para sa ating pong Panginoon. At hindi po natin gagawin dahil lang para, kasi gagawin ko to para maligtas ako, kundi gagawin natin to dahil mahal natin yung ating pong Panginoong Hesukristo. Kasunod po, sila ay katulad ng ipa na tinatangay ng hangin. So kapag once na yung mga bagay na hindi po natin sinunod, so sabi po dito, tayo po ay katulad po ng ipa. So di ba alam na po natin yung sa mga palay, na kapag once na nabayo po natin yan, so wala na pong kwenta yan. Pabayaan na lang yan kung saan mapunta. So gustuhin din po kaya natin na maging walang kwenta po tayo sa ating pong Panginoon. So hindi po, di ba? So ano po sabi ng Panginoon? Sundin po natin yung instruction niya. Kaya kadalasan po sa atin, na kadalasan po sa mga tao po dito sa mundo, marami po yung nagpapakamatay. Marami po yung nagiging suwail, marami po yung nakukulong, marami po yung pumapatay ng tao. Kasi bakit po? Kasi wala na pong halaga yung buhay nila. Kasi bakit? Hindi nila sinunod yung instruction ng ating pong Panginoon. So, yung sa mga taong pong nakakaranas pong ito, sila na po yung naging wala na pong halaga sa ating pong Panginoon. Kasi bakit po? Napakatigas na ng ulo po nila. Napakatigas na po ng ulo po natin. Kaya kung gustuin po naman po natin na hindi po tayo maging kagaya po sa kanila, sundin po natin yung instruction na nais pong ipagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi kung sa isang nga pong parable ng ating pong Panginoon, yung sa parable ng binatang mayaman, so sabi nga doon na
kung paano pa magkakaroon ng, sabi nga sa ating Panginoon, paano pa magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon doon sa binatang mayaman? Sundin mo yung kautusan. At sabi naman ng binata, Panginoon, ang lahat ng yan ay ginanap ko na. Ano na lang yung kulang? Alam niyo po yung sinabi ng Panginoon doon sa binatang mayaman? Ibigay mo lahat ng pag-aari mo doon sa mga mahihirap. At nang sa ganun, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So alam niyo po, yung naging tugon po nandoon ng binatang mayaman, tumalikod siya sa ating pong Panginoon at parang walang nangyari. So doon pa lang po makikita na napakahalaga pa pala ng kayamanan niya. At sabi po ng Panginoon doon sa mga alagad na may mas tsansa pa po makapasok yung mga mahirap kaysa po doon, ay may tsansa pa po yung mga kamelyo na makapasok po sa butas ng karayom. So kung isipin po natin, di ba na napakaliit lang po yung butas ng karayom? Pero paano kaya makakapasok yung kamelyo doon na alam naman natin na napakalaki? So ibig sabihin po, ganun po binibigyan ng Panginoon na kawalang pag-asa yung mga taong naghahangat pa rin ng kayamanan po dito sa libutan. Kasi bakit po? Kapag busy ka sa trabaho mo, busy ka sa mga kung ano-ano yung mga kailangan mong gawin sa buhay, nakakaalala kayo tayo na magbasa ng salita niya? Nakakaalala po kayo tayo magsimba sa ating pong Panginoon, kung nasa utak po natin, kahit nga di ba sa simbahan man tayo, kung halimbawa nagsimba tayo, kung isip natin, ano na kaya nangyari sa negosyo ko? Ano na kaya nangyari sa mga palayan ko, sa mga hayop ko, nakakain kaya sila? Pero kung kahit sa ganitong pong mga paraan ay inuuna pa po natin, tayo po ay magiging kagaya ng ipa na tayo po ay magiging walang halaga sa ating pong Panginoon. Kaya kapag once na tayo po ay nagpatuloy po dito, ito po yung sasapitin po natin. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 8, pero sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga sexual na imoralidad, sa mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa dagatang apoy ng nagniningas na asopre na siyang ikalawang kamatayan. So kanina po, nabasa po natin na nakita natin na lahat po tayo ay mamamatay. At kapag tayo ay bubuhayin ng ating pong Panginoon dito po sa salibutan, meron pong mapupunta sa walang hanggang buhay at yung iba naman po ay mapupunta po dito sa walang hanggang kamatayan. Kasunod po, hindi pa ninyo alam na hindi mamamanahin ng mga hindi matuwid ang kaharian ng Diyos? Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan, ang mga mahalay, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga lalaking nagbebenta ng aliw, silang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga sakim, mga lasinggero, mga mapanirang puri, mga mandaraya, wala sa kanila ang magmamana sa kaharian ng Diyos. So malinaw po. Hindi ko po sariling salita po yan ha. Kikita po yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. So ganun po yung hindi po makakapasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. Kaya nawa, bantayan po natin yung sarili po natin kasi baka wala po tayong kaalam-alam na napasama na po tayo po dito. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. So sa atin po, alam na ng Panginoon kung saan po tayo mapupunta. So kung doon pa tayo sa matuwid o tayo ay mapupunta sa mapapahamak. Kaya yung kinakailangan lang po talaga natin ay sundin po natin yung instruction ng ating pong Panginoon. Sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. So, biruin niyo po, na bagamat ganito yung sa nabasa po natin kanina na, yun di ba yung mga masasama ay mapupunta sila doon sa, ganun sa asopre. Pero ano po sabi ng Panginoon? Hindi po siya nasisiyahan na tayo po ay mapupunta sa masasama. Kasunod po, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Ano po sabi na hindi po gusto ng Panginoon na mapunta po tayo sa kapahamakan. Kasi bakit po? Ito pong mensahe na sa bawat gabi na pag-attend niyo po sa gabi-gabi,
mahal po tayo ng ating pong Panginoon at mapalad po kayo na pumupunta po dito dahil salita po ng Diyos yung pinupuntahan po ninyo, hindi po yung mga ibang kasiyahan, hindi po pagsusugal, kundi para po sa kaligtasan po natin. So di ba kapag meron po tayong mga kakilala o mahal sa buhay na kapag once na nakiusap po sa atin, ano po sasabihin natin? Siyempre, total malakas ka naman, susundin ko na yung pakiusap mo sa akin. Di ba ganun tayo sa mga kakilala natin, lalo na kapag close natin sila. So how much more po kaya yung Panginoon na nakikiusap po kaya sa atin na, ano sabi po dito? Manumbalik kayo at manumbalik po kayo. Ano po sabi na gaano po kaya kalakas din po yung Panginoon na nakikiusap po sa atin na hindi po natin kayang pagbigyan. Kasunod po, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili sa pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. So, biruin po natin na siguro lahat naman po tayo, di ba, kung tatanungin ay lahat naman ay meron pong pananampalataya. Pero yung gusto po ng Panginoon, yung pananampalataya po natin ay nakikitaan po sa buhay po natin. Nakikitaan na kahit gaano man po yung magiging karanasan po natin sa buhay po natin, nagtitiwala po tayo sa Kanya. So how much more pa po kaya kapag once na nalaman natin yung katotohanan niya? Meron pa kaya ibang rason na para hindi tayo patuloy na magtiwala sa Kanya? Meron pa kayang rason na para hindi natin sundin yung mga instruction na alam naman natin na yung daan na pupuntahan natin ay patungo po sa walang hanggang pong buhay. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanan at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So ano po sabi na kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, malino po ang sinasabi niya, tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo. Sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang inyong binhi. So ano po sabi dito ng Panginoon? Na meron po talagang dalawang daan. Doon po sa daan na kapahamakan at yung mararanasan po natin doon ay yung sumpa. At yung kasunod naman po kapag yung isang daan naman po yung pinili po natin ay yung buhay na walang hanggan. At yung Panginoon na lang po yung nakikiusap po sa atin na piliin po natin yung buhay. Kasi bakit po? Kapag pinili po natin yung ibang daan, alam po natin na ito po yung pupuntahan po natin. So ano po sabi, kapag once na tayo po ay mapupunta po sa ibang daan, kamatayan po yung mararanasan po natin. At sabi nga doon, sariling desisyon po natin yan at hindi po desisyon ng ating pong Panginoon. Pero kapag once na doon po tayo sa tamang daan, ito po yung desisyon ng ating pong Panginoon patungo po sa kaligtasan. So malapit na po. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. So ano po sabi? Hinihintay po natin yung ating pong Panginoon para ipagkaloob po sa atin yung bayan na inihanda po sa bawat isa sa atin. At papahirin niya ang bawat luha na sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o anong pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. So alam niyo po mga kapatid na kapag once na kung loobin man po ng Panginoon na mapasama po tayo sa mga matutuwid, yung mga kamag-anak man natin na mapupunta po sa kasalanan, mapupunta po sa kapahamakan, so talagang ipaparanas po talaga sa atin yung luha na bubuhos po sa atin dahil syempre sayang naman yung kamag-anak natin na hindi po napasama. Pero po ano po sabi ng Panginoon? Kapag once na naranasan po natin, sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So talagang ipapaubaya sa atin ng Panginoon na ganun
yung lungkot na maranasan po natin. Pero kapag once na tayo ay nasa langit na, di na po natin yan maranasan. Dahil nga sabi dito, yung una ay naparaan na. Ibig sabihin, mawawala na po yung maranasan, yung mararamdaman natin. Kung hindi man po natin makasama. Pero gugustuhin po ba natin na hindi po natin makasama yung mga kamag-anak po natin? Gugustuhin po kaya natin na yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, yung mga anak natin na may iwan sila dito sa sanlibutan at di mo natin makakapiling sa langit? So, di ba, hindi naman po. So, ano po yung kailangan natin gawin? So, kapag once na kung ano man po yung matututunan natin, sa kanya po katutunan, ibahagi po natin. Ibigay po natin yung katotohanan doon sa mga kamag-anak po natin kung gusto man po natin sila makasama. Kaya ano pong katanungan sa atin ng ating pong Panginoon? Ano po kaya yung destinasyon na kinakailangan po o mapupuntahan po natin kung dito po ba sa mga makasalanan na doon susunugin sa asopre, sa dagat-dagatang apoy. So gustuhin po kaya natin yan? O kung dito po tayo mapupunta na mag-aantay sa pangalawang pagparito po ng ating pong Panginoong Kristo na sa ating mga mukha ay ganyan po yung magiging mukha natin na hindi po tayo malulungkot, kundi nakangiti at masaya po tayo na darating yung ating pong Panginoon dahil tayo po yung nagtiis at nanagumpay at pumasok sa matitinding pagsubok pero nanampalataya po tayo sa ating pong Panginoon dahil nandun po yung pagmamahal natin na ipinapagkaloob po sa ating pong Panginoon Kristo bilang ating pong tagapagligtas at nang sa ganon tayo po ay papagkalooban ng ating pong Panginoon ng bayan na inihandaan niya po sa bawat isa sa atin at nang sa ganon yung reward na buhay na walang hanggan na nais niya pong ipagkaloob po sa bawat isa sa atin. Muli po magandang gabi po sa atin.